Let us open our Bible on Psalms 18, verse 21. Praise the Lord. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Yes, gaano kaimportante yung ating panatili na nag-iingat kahit paman sa mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos. At magpakailan paman hindi tayo humihiwalay sa Diyos. Tingnan mo yung mga nilalang ng Diyos na mga anghel na pinanatili nila yung kanilang pagiging obedient sa Diyos. Pinatili nila yung kanilang pagsamba sa Diyos, pagpasakop sa Diyos, pagluwalhati sa Diyos, pagpuri sa Diyos. Diba, tingnan natin, diba, ano ang kanilang kalagayan? They are so blessed. Talagang blessed na blessed po sila. So, ganun din po sa buhay natin na habang sa sanglibutang ito, nandito pa tayo, God can bless us. And God will fulfill His eternal covenant to us. Now, na-notice ninyo yung word dito na kept. Pag sinabing kept, past tense yan. For I have kept the ways of the Lord. So, dumaan ang mga araw, dumaan ang mga linggo, dumaan ang mga buwan, dumaan ang mga taon sa buhay natin. Dapat naingatan natin ang kanyang mga lagda. Nagawa natin ang kanyang mga inuutos sa buhay natin. Yan ang napaka-importante. And I have not wickedly departed from my God. Past tense na naman. Ibig sabihin niya, napakasarap magbilang tayo ng oras, ng panahon, ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon na tayo ay na sumunod sa Kanya. Para tayong nagbibilang ng mga moments sa ating ipinakita sa Kanya na ating pag-ibig sa Kanya. Nagawa na ng Diyos tayo ibigin. Nagawa na ng Diyos tayo ay tubusin. Nagawa na ng Diyos tayo ay sagipin, i-rescue. Tayo na naman ang magpapakita sa Kanya ng mga gawa na ating paghahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. Merong nag-ano sa akin, nag-open up sa akin ng problema. Problema sa pag-ibig, problema sa relasyon. Habang pinapakinggan ko yung kanyang mga testimonies, itong babaeng ito na nag-open up sa akin, professional ito. Nakapag-boyfriend siya ng walang natapos. Okay lang kung walang natapos, kung merong plano sa buhay na nagsisikap at nagtatrabaho, nagpapakita ng responsibilidad na kaya niyang tayuan ang future ng kanilang pamilya. Hindi pa. Siya lang yung nag-e-effort umibig doon sa lalaki. Ang lalaki, pag may problema na silang dalawa, lumalayas, pinapabayaan yung babae magbayad sa utang. At gusto pa ng lalaki na puntahin doon sa probinsya yung babae na yan para daw mapakita na totoo talaga siyang umiibig sa kanya. Ano? Gusto ng lalaki na yan, i-prove mo, pupunta ka doon sa pamilya niya sa probinsya, ang layo-layo, para lang sabihin na, para makita kita na talagang totoo ka ba sa akin. Tapos siya walang pag-ibig na ipinakita sa iyo. Wala siyang concern sa iyo. Puro pahirap ang ginagawa niya. Ayun ang sinabi ko sa kanya. That guy is not deserving for you. Hindi yan deserving para sa iyo. Sinamantala ka lang yan actually, pero wala siyang pag-ibig sa iyo.
Ganon din sa buhay natin. Matapos tayong inibig ng Diyos, matapos tayong minahal ng Diyos, matapos tayong pinakitaan ng dakilang pag-ibig ng Diyos, na wala siyang ibang minimithi sa buhay natin, na hindi tayo mapapahamak, hindi tayo magkukulang ng ating pangangailangan sa sanglibutang ito. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Tayo na naman ang magpakita din sa Kanya ng dakilang pag-ibig para sa Kanya. Paano natin mapakita ang pag-ibig natin sa Kanya? Kung tanungin natin si Lord Jesus Christ, Lord, how do I love you? Paano kita iibigin? Ang sagot ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. So, dito, I have kept, nagawa mo ng sumunod sa Diyos sa ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Napakaganda niyan. Napakabuti na magbilang tayo ng mga taon na nagawa natin ang kanyang mga statutes, mga commandments. Kasi na-prove natin sa Kanya yung ating pag-ibig. Praise the Lord. At habang ginagawa natin ito, tuloy yung ating pagtangkilik ng Kanyang favors. Yung mga biyaya niya sa buhay natin. Hindi na yan mawawala. Yung blessings, yung protection, yung provision, yung wisdom, yung knowledge, lahat ng ating pangangailangan, ibibigay niya yan. Para lang hindi tayo maghihirap-hirap. Para lang hindi tayo mapahamak sa kamay ng dyablo. Para lang hindi tayo mapunta sa impyerno. So, itong patuloy nating pagsunod sa Kanya, protection natin to. Kumbaga pa, tuloy yung mga privileges na ibibigay niya sa atin lahat. Basahin natin. Psalm 17 verse 4. Praise the Lord. Concerning the works of man, by the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. Ayan. Patungkol sa mga gawa ng tao, sa pamagitan ng salita ng inyong mga labi, ito ay nag-ingat sa akin mula sa mga landas ng nagpapahamak. Destroyer, magpapahamak sa iyo. Sino itong destroyer? Of course, wala na. Yun yung dyablo. Wala namang ibang hangarin ang dyablo sa atin to destroy us. Para i-destroy tayo, para sirain yung relasyon natin sa ating Ama sa langit na lumalang sa atin lahat. Para sirain yung ating pananampalataya sa Kanya. Para sirain ang ating pag-ibig sa Kanya. Para sirain ang ating pagpasakop sa Kanya. Para sirain yung ating faithfulness sa Kanya. Pag yan ay naging successful sa buhay natin, yung project ni Satanas sa atin, ma-discourage na tayo sa Diyos. Huwag na tayong kumilala sa Diyos. Huwag na tayong sumunod sa Diyos. Lapastanganin na natin ang kautusan ng Diyos. Pag naging successful ang dyablo, wala. Destroyed tayo. Pero dahil sa kanyang mga salita ng kanyang mga labi, ito yung mag-iingat sa atin from the destroyer. From the devil. Tingnan mo, ang daming tao kaya sa kulungan. Ang dami kayang tao ngayon na hindi na naintindihan yung buhay nila, nagpapatiwakal na sila. Kasi tinalikdan nila ang Diyos Hindi nila tinaniniwalaan ang Diyos, hindi nila sinunod ang Diyos. So therefore, ang buhay nila magulo pa sa lukot. Alam mo yung lukot? Mubili ka dyan ng lukot sa palengke. Gusot pa sa lukot, hindi mo alam paano badbarin na kamadahin yung na yan. Hindi mo na yan ma-settle. Magulo pa sa lukot. Kaya, tandaan natin, aware tayo na merong nagmamanman sa atin na walang ibang layunin. Ipahamak tayo.
ilayo tayo sa Diyos. I-discourage tayo sa Diyos. Dungisan tayo. Lahat-lahat na ng mga pamamaraan niya, nandyan na. Basahin natin. 1 Peter 5:8. Praise the Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ayan. Be sober. Pag sinabing sober, you are in the right mind. Pag sinabing sober, you are in the sound mind. Be vigilant. Pag sinabing vigilant, handa kang lumaban. Pag sinabing vigilant, handa kang mag-protect sa sarili mo. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Tingnan mo, paikot-ikot, pahanap-hanap, kung sino ang kanyang masisila, kung sino ang kanyang matukob. So, hindi iminto si Satanas. Aligid-aligid yan sa buhay natin. Magkahanap yan ng mga butas, paano niya tayo sirain. Pero, kung nagawa mo ang pag-keep ng kanyang mga ways at sa kanyang mga statutes, failure si Satanas sa buhay mo sa mga panahon na yun. At gawin mo pang failure ang dyablo ngayon, bukas, hanggang magpakailan paman. Kaya yung pag-keep natin sa kanyang mga ways, sa kanyang mga commandments, ito yung magliligtas sa atin from the destroyer. Praise the Lord. Yung pag-ingat natin. Kaya napaka-importante. Lagi nating i-boost, lagi nating ipagtibayin natin yung ating pag-keep. Kunyari, kahapon, ano naman yan? Yesterday. Pag sinabing kahapon, yesterday, that is past. Pag sinabing past, kung ano yung ginawa mo, yun na yun. Di na yung mabago, di ba? Kung kahapon, nag-obey ka sa Diyos, pwede mo nang masabi, I have kept His ways yesterday. Yung nakalipas na linggo, I have kept His ways the whole week, last week. Kung buwan na dumaan, I have kept His statutes, His commandments last month, the whole month. Kung mga nakaraan na taon, I have kept His ways, His statutes last year, the whole year. At gagawin mo pa yan ngayon hanggang magpakailan pa man. How I love to prove my love to God. How I love to glorify God. How I love to obey God. How I love to honor God. Di ba yung sinabi dito, basahin natin, Psalms 26, verse 1. Pakibasa. Praise the Lord. Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Yan. Past tense na naman. For I have walked in mine integrity. Past tense. Lumakad ako sa aking integridad. I have trusted. Nanalig ako sa Panginoon. Therefore, I shall not slide. Pag ma-slide ka, siyempre masaktan ka. Pag ma-slide ka, siyempre matumba ka. Pag ma-slide ka, there should be some damage being done to your body. Hindi ka ma-slide. Bakit? God will keep His promise sa buhay mo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan magpakailan pa man. So para ma-preserve yung buhay natin, yung ating paglakad in integrity, yung ating paglagak ng pag-asa at pananalig sa Diyos,
ipakita natin yan sa Kanya. Kung napakita natin yan sa mga nakalipas, praise the Lord. Do it now and onward and again para manatili yung status ng bawat isa na hindi ka talaga ma-slide. Hindi ka talaga, alam mo, pag may mag-birthday, walang ibang priority na hinihingi dito sa mga anak ng Diyos. Kahit ako. Endurance. Anong endurance? Hindi ka matumba, dyan ka na lang, hindi ka na makarating sa finishing line. Para hindi tayo ma-slide, hindi tayo ma-stumble, hindi tayo mahinto sa journey natin hanggang makarating tayo sa finishing line, endurance ang kailangan na makalahutay ka, makapagpatuloy ka. Now, para maka-endure tayo, para maka-finish tayo, ito na. Walk in your integrity. Trust in the Lord and you will never slide. Hindi ka madulas, hindi ka matumba. At wag tayong mag-wandering. No? Anong wandering? Alam mo yung taong wandering? Alam mo yung mga taong nawalan na ng bait? Wala na yung address. Minsan makita mo San Pedro, minsan na yan nandoon sa Toril, minsan nasa Kalinan, minsan. Anong tawag dyan? Wandering. Wala na sa tamang, hindi mo na makita sa bahay, hindi mo na makita sa pamilya, hindi mo na makita kasama ang asawa, hindi mo na makita kasama ang mga anak. Saan mo na makita? Kahit saan na. Wandering, yan. Maliwanag ng wandering. Tayo naman, dapat makita tayo lagi na gumagawa, sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Diyan tayo makita. Hindi kay nawala ka na dyan. Basahin natin. Psalms 119:10 hanggang 11. Praise the Lord. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yan. With my whole heart have I sought thee. Sought, past tense na naman. The word from seek. If you have done seeking, you have sought. I have sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Huwag mo akong hayaan na mawala mula sa inyong kautusan. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Di ba? Pag nilagay mo yung puso mo sa asawa mo, inibig mo siya. Nilagay din ng puso ng asawa sa husband niya, inibig niya rin. Nilagay din ng mga magulang ang mga anak nila na umiibig. Sabihin ko sa inyo, yung pamilya na yan, di yan maghihiwalay. Until they will grow. Until they become professionals. Until they will get married. Until they will have children. Pagdating ng panahon, mag-family picture sila, they stay together. Because they love each other. So, ganun din sa mga commandments ng ating Panginoong Diyos. Pag inibig natin yan, ilagay natin dito sa puso. Hindi tayo maghihiwalay sa Diyos. Hindi tayo gagawa ng makakasakit sa Diyos. Kundi ginagawa natin yung lagi yung nakakabigay sa Kanya ng kaligayahan. So you will stay with Him. He will stay with you. Walang separation from each other. Habang nandito ka pa sa sanglibutang ito, God is with you and you are with Him. Mamatay ka man sa sanglibutang ito, still, sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Because I will be coming back and I will receive you unto myself. And where I am, there ye may be also. So wala ng separation. Wala ng paghihiwalayan sa ating Panginoong Diyos. So yung tinatawag ng blessedness,
dito pa lang sa lupa, nandyan na. Praise the Lord. Pagdating ng panahon, lalo na, we are increasing. Basa pa paano ginawa ng mga disciples ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Basa. 1 Thessalonians 2 verse 10. Praise the Lord. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we have behaved ourselves among you that believe. Yan. Past tense na naman. Kayo mga saksi at ang Diyos din. See, the most accurate witness that we can rely on is God. Praise the Lord. Diyos. Then people can notice it. How holily? Anong holily? Past tense. Gaano sa kabanalan? How justly? Gaano sa ganap? And unblameably. Di kami magpakailan pa man gumawa ng hakbang na kami ay maging blamable. Wala kaming ginawang pagsamantala sa inyo. Wala kaming ginawang kalokohan sa inyo. Wala kaming tinatago sa inyo na kasamaan para kunwari kami mabuti. Yung pala hindi. We walk unblameably, sabi dyan. We behave ourselves among you that believe. Yan ang quality na gusto ng Diyos makita sa mga pastors. Praise the Lord. Yan. Yan ang dapat makita sa atin. Hindi kayang mga membro mo naka-witness, nanonood ka ng porno. Ano yan? Ang mga membro mo nakakakita sa'yo, nagpatad ka ng lasto. Ano yan? Ang mga membro nakakita sa'yo, nagsikrito-sikrito ka ng sigarilyo, o nagsikrito ka ng mga bagay-bagay na masamang gawa. No. Dapat ang mga membro natin, saksi sila. At lalot na ang Diyos. Gaano ka lumakad sa kabanalan? Paano ka lumakad sa pagkaganap? At paano ka na hindi magpakailan pa man masisisi ng ninuman, nag-behave ka sa sarili mo sa mga mata ng mga believers. O pag ginawa mo yan sa mga mata ng mga believers, lalo yang makikita sa mga non-believers. Dahil ang mga non-believers, by accident, by chance, by intention, nagkikita kayo, wala silang napansin sa iyo na anumang kasamaan. Wala kang sinalita ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Kumbaga, pag makakita sila sa iyo, behave sila kasi alam nila, mapapahiyaan sila pag magkamali sila. Meron silang tinatawag na pagtanaw, pagtingin sa iyo, that you're a man of God. Maalaala nila ang Diyos pag nakikita ka. Praise the Lord. So, ganun. Kaya, let every people be the witness. And God also. How holily, how justly, how unblameably we behave ourselves among you, among them that believe. Basa pa, Psalms 119 verse 102. Praise the Lord. I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. Yan. Na-notice natin, puro past tense lahat itong ating tinitake up. Ang sarap magbilang ng araw, ang sarap magbilang ng linggo, ang sarap magbilang ng buwan, ang sarap magbilang ng taon, ang sarap magbilang ng dekada na tayo nagsunod sa Kanya. Praise the Lord. That's a very good testimony. I have not departed from thy judgments,
for thou hast taught me. Paano nagturo ang Diyos sa iyo? Unang-una, prayerful ka. God is talking to you in your mind. Ikalawa, you are reading always the Bible. So God is talking to you, teaching you. Ikalawa, membro ka man, lagi kang nakikinig sa salita ng Diyos. So, yung mga bagay na yun, God is already teaching you. So many teachings. So bakit? Dahil sa mga teachings na yan, natuto ka. Tapos hindi ka na nag-depart sa lahat ng natutunan mo. Di, nagbilang ka ng pag-obey na hindi ka talaga nag-depart. I have not departed from thy judgment. Praise the Lord. Alam nyo, itong ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, pagtibayin lagi natin ito. Because this is an everlasting relationship. This is an everlasting fellowship. This is an everlasting good relationship with Him. Huwag nating sirain ito. Family, hanggang dito man lang yan sa mundo. Nakakita na kayo ng tao. Ilan nang namatay na asawa niya. Di ba? Wala na. Dissolve na yung family. Namatay na lahat ang pamilya. Wala na yun. Sinabi sa Bible, marriages is only on earth. In the resurrection, no more marriages. Although we recognize each other, but we don't have any relationship anymore as husband and wife, as daughter and son. But we are all angels. So, if we love our family, if we love one another as a family, lalot na yung ating Diyos, yung Ama natin sa langit. Let us make our relationship with Him stronger as can be. Kasi that is eternal relationship. Pag maputol yan, makonect ka doon sa maling pamilya mo na hindi mo dapat maging pamilya doon sa impyerno, si Satanas. Siya yung mag-ship yung father mo, si Satanas na. Pag sinira mo yung relationship mo sa Ama sa langit na lumalang sa lahat. Kaya, let us be aware of eternal relationship with God, with our Creator. Huwag nating sirain ito. Praise the Lord. Basahin natin Jeremiah 32 verse 40. Praise the Lord. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. See? Even God Himself doing such means, device, ways, na kung maaari lagyan niya tayo ng takot sa Diyos para hindi na tayo mag-depart sa Kanya. Pero kung nilalagyan tayo ng takot ng Diyos sa puso natin, but we ignore, but we disregard, but we neglect, but we refuse. Wala. Useless. Nag-effort ang Diyos para sa atin na hindi tayo mawala. Pero ikaw naman, wala kang ipinakitang pagtanggap man lang ng appreciation sa Kanyang gustong sa iyo. You neglect. You refuse. Parang abala ka pa sa bundo. Abala ka pa sa pamamaraan ng dyablo. Mas doon ka pa. May panahon, doon ka pa, may oras, doon ka pa nag-i-entertain. Wala. I-judge ka talaga ng Diyos, okay, because you do not love me, because you do not keep my commandments. Because you love Satan more than me. You love darkness more than me. Don't you know this is the condemnation? This is the condemnation. What is condemnation? That God will push you
to eternal agony, suffering, punishment. Why? Because you love darkness rather than light. You love Satan rather than God. You entertain Satan in your mind, in your heart, in your works, rather than entertaining the holiness, the righteousness, and the fear of God. Tingnan mo effort ng Diyos. I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good. But I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. O di, pag nilagyan ka ng takot sa Diyos sa puso mo, di pasalamat ka. Appreciate it. Use it. Do it. Love it. Take care of it. Improve it. Then, di ka na mawala sa Diyos. Praise the Lord. Magbibilang ka na lang ng testimonies. Magbibilang ka na lang ng kabutihan ng Diyos. Magbibilang ka na lang ng blessings ng Diyos. Magbibilang ka na lang ng mga gawa ng Diyos sa buhay mo. Ganon. Kaya, napakaganda. So, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos nito. Basahin natin. 1 Thessalonians 2:13. Praise the Lord. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yan. Puro na lang tayo pasalamat nito. Mapuno yung labi natin ng pasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinago mo ako. Salamat po, Panginoon. Niligtas mo ako. Salamat po, Panginoon. I am no longer a sinner. Salamat po, Puro ka lang pasalamat. Bakit? Dahil tinanggap mo yung word of God, not as word of man, but as word of God. Wala nang kumikiliti sa utak mo na magbibigay ng confusion, magbibigay ng cloud, kalabuan sa isip mo sa iyong relasyon sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Naging katulad ako sa iyo. Banal. Salamat po, Panginoon. Naging katulad ako sa iyo who hates evil. Salamat po, Panginoon, naging katulad ako sa iyo who is resisting all temptations. Salamat po, Panginoon. O di ba? Kasi tinanggap natin yung salita ng Diyos. Ang sarap kaya magpasalamat sa dapat nating pasalamatan sa Diyos. Praise the Lord. Basa pa. Romans 6:17 hanggang 18. Praise the Lord. But God be thanked that you were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. See, kita mo yung success ng deliverance. Kita mo yung success ng transformation. Kita mo yung success ng regeneration. Nakita mo yung success kung paano tayo once upon a time masama, marumi, makasalanan at ginawa niya tayong new creature. Success yan. Pasalamatan natin siya. But God be thanked, dapat pasalamatan siya, ang Diyos. Dahil dati tayo mga alagad, mga naglilingkod ng kasalanan. Subalit, nagsunod na tayo mula sa ating puso sa doctrine na inatid sa atin bilang napalaya na sa kasalanan, naging mga alipin ng katuwiran. Ang ganda kaya niyan. Praise the Lord. Ang sarap kaya makasama dyan. Ang ganda kaya. This is not just a myth. This is not just a dream. No, this is actual. This is
happening. This is being done. And we will do it again and again until huwag na tayong mawala sa Panginoon. Tapos habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, we will not remain the same. Hindi tayo manatiling the same. Kaya nga, the law of salvation is God will lift you up until you settle down in the kingdom of God forever and ever. The law of sin and damnation is going downward until you settle down in the lowest hell. So pag upward, you are not like this, stagnant. But you are moving up. Kita na kayo ng estudyante. Anong grade ka na? Grade 10 po. Next year, moving up ka na. Mag-senior, na siya, high school. Anong year ka na? Grade 12. Ganun ba? Mag-graduate ka na, mag-moving up ka na pala, mag-kolehiyo ka na. Hindi kay stagnant. So yun ang mangyayari sa buhay natin. Expect it. Praise the Lord. At yan ang ine-expect ng Diyos sa iyo. Yan ang ine-expect ng Diyos sa akin. Ganun tayo. Basa, last verse. 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. See? Makita mo yung pag-change niya sa atin. Glory to glory. Changing us. Binabago niya tayo. Kasi pag hindi yan mangyayari sa buhay natin, di ba naalala niyo yung sinabi dito ni Lord Jesus, sino mang sanga na hindi namumunga, puputulin ko. Sino man ang namumunga, lilinisin ko para bubunga pa siya ng marami. You will not remain the same. Gagawa ang Diyos sa kanyang gagawin na pag namumunga ka, lilinisin ka pa niya para lalo ka pang bubunga. Pero pag hindi ka bumunga, puputulin ka ng ating Panginoong Diyos. Paano yung maputol ka? Siyempre, malaya ka. Tapon na lang doon sa apoy. Anong ibig sabihin yan? Dead ka spiritually. Wala. You are bound to eternal death. Kaya napaka-importante po yung magbilang ka ng araw, magbilang ka ng linggo, magbilang ka ng taon, magbilang ka ng dekada na sumunod ka sa Kanya. Praise the Lord. So, para yan ay yung number of days, number of weeks, number of months, number of years, tuloy-tuloy yan counting. Continue. Tuloy lang. Sino maka-imagine na ilang taon na tayo dito sa Takunan? Parang hindi lang mapansin. Nag-start tayo dito, naglipat 2011. Ano na tayo ngayon? 24. Matapos na, itong buwan na ito, last month na ito for the year 24, papasok na tayo sa 25. So magpo 14 years na tayo next year dito sa Takunan. Pansin nyo ba ang takbo? Ang tagal ng panahon? Hindi. Di ba? O since that, sumunod ka sa Diyos. Kung doon ka nag-start, ipalagay natin, di ba nakaipon ka na ng 14 years? Praise the Lord. Keeping the word of God. Kung hindi lang yan ang nagawa mo, kundi since you were redeemed, kung anong taon ka niligtas ni Jesus Christ. Kaya, yan ang i-treasure natin sa buhay po natin. Kaya, purihin ang Panginoong Diyos. I have kept the ways of the Lord. I have not wickedly departed from my God. Kaya,
treasure it every day, every moment that we are keeping His ways. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.